Bilang isang tao na may pakiramdam at rasyonal kung mag-isip, magmahal at makiramay ay likas na sa atin. Ang humanga sa taong may kakaiba at angking galing sa mga bagay-bagay at larangan, o kaya naman ay humanga dahil sa ganda ng pisikal na hitsura ng isang tao. Subalit hindi may iwasan na ang paghanga na mayroon tayo sa isang tao ay nauwi sa isang bagay na hindi natin minsan inaasahan na mangyayari. Lalo na at nawawalan tayo ng kontrol sa ating mga sarili paminsan-minsan. Magandang araw. Bago pa man ang lahat ay nais ko lamang sabihin sa inyo na isa ako sa masugid na taga-subaybay ng programang ito. Nakagawian ko na ang makinig mula sa programa nyo kapag ako ay may libreng oras o nais na magpalipas ng oras. Ako nga pala si Aaron, isang closeted gay at 23 years old na tubong Quezon Province. Nakasalukuyang nag-aaral sa isang pamantasan dito sa Maynila. Ang kwento na aking ibabahagi ay patungkol sa aking sariling karanasan kasama ang isang lalaking hindi ko lubos akalain na mararanasan ko sa kanya ang lahat ng first time sa aspetong sexual. Bago ako magsimula ay nais ko lamang liwanagin na nangyari ang lahat ng karanasan kong ito noong 19 anyos na ako. Bagaman kakaiba at rated SPG ang kwento na aking ibabahagi, ngunit alam kong kapupulutan ito ng aral, lalo na ng mga katulad ko. Bata pa lamang ako ay alam ko nang may kakaiba sa akin. Hindi kasi ako katulad ng mga lalaki na kaedad ko. Sa halip kasi na kotse-kotsehan o hole ang nilalaro ko, ay nakahiligan kong laruin ang Barbie doll na laruan ng mga kalaro kong babae. Gayunpaman, tanggap ako ng pamilya ko kung sino at ano ako. Noong bata pa ako ay masaya at proud ako na purong babae ang aking mga kalaro. Laro roon, laro rito. Gayunpaman kahit na lalamya-lamya ako, ay never akong nagpabaya sa aking pag-aaral. Sa katunayan ay isa akong top performing student at isang consistent academic awardee mula kinder hanggang high school. Bagay na ikinakatuwa ko at ng aking mga magulang. Nang tumutong ako sa senior high school ay lumipat ako sa ibang school kung kaya ay panibagong adjustment na naman ang aking ginawa. Hindi katulad nung junior high school na puro babae lamang ang aking kaibigan. Nang ako ay mag-senior high na, ay napabarkada na rin ako sa mga lalaki. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang aking pagkatao. Lingid sa kaalaman ng aking mga barkada ay isa pa rin akong closeted gay. Mahirap naman sa aking parte ang aking sitwasyon pero kinaya ko naman hanggang sa makapagtapos ako ng senior high school. As always, isang honor student na may maigting na pagkikipagkaibigan sa aking kapwa. Mayo 2019, bakasyon noon. Ngunit sa halip na magpahinga ay kinamit ko ang oras para ayusin ang mga papeles na gagamitin para sa pagpasok ko sa kolehiyo. Magastos at nakakapagod. Dalawang salita na aking naranasan bilang isang estudyanteng taga-probinsya na nagbabalik mag-aral sa isang pamantasan sa Maynila. Sa awa ng Diyos ay matagumpay akong nakapag-apply, natanggap at nag-enroll para sa bagong school year. Sa wakas, worth it lahat ng gastos at pagod. Ramdam kong mahal ako ng Diyos at alam kong sumasang-ayon sa akin ang panahon. September 2019 nang ako ay lumuwas ng Maynila mula sa Quezon Province para sa nalalapit na pasukan bilang isang first year student. Kabado man ako noon, ngunit palagi kong iniisip na malapit na ako sa finish line at matutupad ko na ang mga pangarap ko para sa aking sarili at pamilya. Katulad ng sitwasyon noong lumipat ako sa ibang school nung senior high school. Back to zero ulit ako bilang isang freshman sa college.
walang kakilala, bagong kapaligiran, at panibagong adjustment na naman ang aking gagawin. Nang umupa ako sa isang dorm sa school, ay hindi naging madali sa akin ang lahat. 3 araw na lamang noon bago ang first day of school ay magkahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman. Kaba na baka malaman ng aking magiging kaklase ang tunay kong pagkatao. Kaba sa mga panibagong lesson para sa kurso na aking pinili. Ang excitement sa mga magiging kaganapan bilang isang certified college student. Dumating na nga ang first day of school. Sa wakas, certified college student na ako sa kursong Bachelor of Science in Architecture. Pinili ko ang kursong architecture dahil may talento rin ako sa pagguhit at hindi naman sa pagmamayabang ay matalino rin ako sa mathematics. Nang pumasok ako sa room para sa first subject ay isa lamang ang aking napansin, ang katahimikan. Medyo kabado ako noon kung kaya umupo ako sa bandang hulihan, ngunit nagkaroon pa rin kami ng seating arrangement. Sa ginawang seating arrangement sa unang araw ng pasukan ay nakatabi ko ang isang lalaki at ito ay si Nico. "Hi, ano pangalan mo?" Ang pinakaunang tanong ko sa kanya. "Ako si Nico. Ikaw, anong pangalan mo?" Balik na tanong niya sa akin. Ako si Aaron. By the way, taga saan ka ba?" Ang nakangiting sagot at tanong ko sa kanya. "Taga Makati ako. Ikaw?" Ang sagot at tanong naman niya sa akin. "Taga Quezon Province ako. Medyo malayo rin kaya nag-dorm na lang ako. Buti ka pa, malapit lang mula sa school natin." Ang sagot ko naman sa kanya. Sa simpleng pag-uusap namin ni Nico nung first day of school ay hindi ko akalain na magiging close friends kami. Kung i-describe ko si Nico sa panlabas na anyo, siya ay matangkad, sakto lang ang laki ng katawan, may itsura, mabango, malinis sa katawan at matalino. Idagdag mo pa riyan ang pagiging mabait niya. Bilang isang college student, naniniwala ako sa kasabihang no man is an island. Kaya naman lubos ang aking pasasalamat sa friendship na nabuo naman ni Nico. Hindi ko lubos akalain na magkakaroon ako ng isang kaibigan na maituturing ko bilang isang kapatid. Sa unang semestre ng pasukan ay halos magkasama kami ni Nico na kumain, gumawa ng schoolworks at sketching, maglaro, pumunta sa mall kapag free time at marami pang iba. Base sa aking obserbasyon ay may susurvive ko ang college life ko kung makakasama ko si Nico sa loob ng 4 na taon. Bukod kasi sa description na ibinigay ko patungkol sa kanya, ay hindi maikakaila na napaka-responsable niya bilang isang mag-aaral. Kung kaya ay humahanga ako sa kanya bilang isang kaibigan. As a closeted gay, naging crush ko nga si Nico, ngunit alam kong hanggang doon lamang yon sapagkat alam kong straight siya at may girlfriend na sa loob ng 2 taon. Yun nga lang ay LDR ang kanilang relasyon dahil sa ibang pamantasan nag-aaral ang girlfriend ni Nico. Dahil sa closeness na mayroon kami, ay hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kung anong init sa katawan sa tuwing mapapayakap o madidikit ang aming mga katawan. Pero alam kong may boundaries at respeto ako sa kanya at alam kong hanggang doon na lamang yon. Nang kami ay naging sophomore students na, ay dumagdag na rin ang mga responsibilidad at paperworks, ngunit hindi naman kami nahirapan dahil nagtutulong-tulong kami ni Nico sa mga gagawin. October 2020, habang gumagawa kami ni Nico ng aming blueprint na ipapasa para sa aming midterm, ay na-invite niya ako na pumunta sa kanilang bahay. Yun ang unang beses na makakarating ako sa kanila. "Ron, birthday kasi ni Mami sa Friday. Baka gusto mong pumunta sa amin? Gusto ka rin nila Mami at Daddy na makita."
at makilala. Naikwento na kasi kita sa kanila. Ang sabi ni Nico. Pwede naman Nick, pero medyo nahihiya ako eh. Ang wika ko naman sa kanya. Ha? Nahiya ka pa talaga sa akin eh. Ang tagal na natin magkakilala. Sige na kasi, tumango ka na. Kapag hindi ka pumunta, di na kita papansinin, bahala ka. Ang may pangungulit na sinabi ni Nico. Sige na nga, baka kasi di mo ako pansinin eh. Mahirap na. Ang sagot ko naman na natatawa. Nice, kapag gabi na, ipapahatid na lang kita kay dad sa dorm mo. Ang wika niya Nico. Ano ka ba? Nakakaya. Kaya ko naman mag-commute. Ang sagot ko naman. O sige, ikaw ang bahala, pero basta sumama ka sa akin pagkatapos ng second subject natin sa hapon. Ang paninigurado naman ni Nico. Oo nga, kulit naman ito eh. Ang sabi ko naman. Dumating na nga ang araw ng Biyernes at isinama ako ni Nico sa bahay nila. Tama nga ako sa aking naiisip na may kaya sila Nico at nakatira sa subdivision. Higit pa riyan, base sa pananamit at gamit ni Nico ay hindi nga maikakaila na may kaya sila. Kahit ganun pa man ang estado ng buhay nila, ay wala akong nakikitang kayabangan sa kanya. Ron, huwag kang mahihiya kina mami at daddy ha. Mabait naman ang mga yan. Ang sabi sa akin ni Nico. Sige Nick, ang maikling sagot ko naman. Nang pumasok kami sa sala ay kaagad naman akong pinakilala ni Nico sa parents niya at kaagad din akong nagmano sa kanila. Mano po tito, mano po tita. Ako po pala si Aaron, ang kaklase ni Nico. By the way, happy birthday po tita. Ang sabi at bati ko sa mami ni Nico na may halong ngiti. Salamat Aaron, ako pala si Lalaine, ang nanay ni Nico. Buti naman at nakapunta ka at least nakilala ka na namin ng asawa ko. Ang sagot naman sa akin ni Tita Lalaine. Salamat Nico. Napakagaling mo naman. Taga Quezon Province ka pala. May relatives din kami dyan pero madalang lang kami na bumibisita. Ang sabi ni Tito Rico na daddy ni Nico. O siya sige, magmerienda na tayo. Mayroon din ako ditong niluto. Pasensya ka na Aaron, kaunti lang itong niluto ko. Kaunti lang naman kasi tayo nakakain at saka baka masira lang. Sayang tayo lang naman kasi ang kakain. Ang sabi ni Tita Lalaine. Ayos lang po yan tita. Para po sa akin napakarami na pong pagkain para pagsaluhan natin. Ang sabi ko naman. Habang kumakain ay nabanggit ng parents ni Nico ang patungkol sa kurso namin. Maganda yung kukunin nyo. Kahit di masyadong pinapansin sa Pinas, pero malaki ang kikitain ninyo kung magtrabaho kayo sa ibang bansa. Anong strand pala kinuha mo Aaron nung senior high school ka? Ang sabi at tanong sa akin ni Tito Rico. STEM po. Tipid na sagot ko naman. Mabuti naman. Parehas pala kayo ni Nico. Ang architecture kasi may mathematics, science tapos art na. Halos kaparehas na mga itinuturo sa ibang course, kagaya ng engineering. Dagdag pa ni Tito Rico. Habang kumakain nagpatuloy pa rin kami sa aming pag-uusap. Marami-rami na rin akong na-share at ganun din ang pamilya nila Nico. Natuwa ako na nakilala ko si Nico at ang parents niya. Sa nabanggit ko ay crush ko si Nico at hindi ko pinagsisisihan at kailanman ay hindi ako aamin sa kanya alang-alang sa friendship na aming nabuo. Ngunit sa pagpunta ko sa bahay nila Nico ay may mas matinding naramdaman ng aking katawan katulad ng pag-iinit, tuwa, excitement, kaba at kilig nang makita at makilala ko si Tito Rico na daddy ni Nico. Sa aking pagkakatanda, naka-boxers at t-shirts na puti lamang nung maabutan ko si Tito Rico sa bahay nila nung ako ay pumunta.
Sino ba naman ang hindi kikiligin bilang isang closeted gay kung makakakita ka ng isang daddy na may hunk body, in boxers at t-shirt tulad ni Tito Rico? Aminado ako na kinilig ako sa daddy ni Nico. Kaibigan at crush ko si Nico pero mas matindi ang paghanga ko sa daddy niya. Kung ilalarawan ko si Tito Rico, siya ay matangkad, balbon, maganda ang hubog ng katawan at higit sa lahat ay gwapo. Base sa akin paglalarawan ay hindi na kailangan pang sabihin kung saan nagmana si Nico. Sa kabilang banda, hindi rin naman pahuhuli si Tita Lane na asawa ni Tito Rico. Maganda, sexy, maputi, mabait at maalaga sa katawan. With that being said, I can finally say na they have a perfect family. Base sa aming pag-uusap nung nasa hapagkainan kami, ay napag-alaman kong nasa early 40s na pala si Tito Rico. Ngunit hindi halata sa kanyang itsura. Palibhasa, maalaga sa katawan at may kaya. Samantalang batang-bata pa rin tingnan si Tita sa edad niyang 39 years old. Palibhasa ay mahilig din mag-gym at maalaga sa katawan. Napakaswerte naman talaga ni Tito Rico kay Tita Lalaine at ganun din si Tita Lalaine kay Tito Rico. Magsimula nang nagpunta ako sa bahay nila Nico ay mas naging matatag pa ang aming friendship. At hanggang doon lamang yun. Wala nang iba. Masaya ako na nakilala ko siya at ganun din daw siya sa akin. Kapag may paperwork or by partner na gawain sa school, ay automatic na kami ni Nico ang magka-partner. Kung kaya ay mas madalas na nasa bahay ako nila Nico para gawin ang aming output. Bagay na kinakatuwa ko. Maliban sa satisfaction na nararamdaman namin dalawa ni Nico kapag natatapos namin ang aming mga ginagawang school-related activities, ay nakararamdam din ako ng satisfaction sa tuwing nakikita ko ang daddy ni Nico sa bahay nila. Iba ang kilig at inspirasyon na mayroon ako. Dahilan para mas maibigay ko ang best ko sa school. Samantala, maliban sa paglalarawan ko sa panlabas na anyo ng daddy ni Nico, ay masasabi kong perfect husband si Tito Rico. Bukod kasi sa napakagandang physical appearance niya, ay maganda rin ang kalooban niya, dahilan para mas humanga ako sa kanya. Isang hapon, pagkatapos ng last subject namin ay sinabihan ako ni Nico na doon na lamang namin sa bahay nila gawin ang PowerPoint presentation namin para sa isang major subject at doon na lang din ako matulog. Nang pumasok sa isip ko si daddy ni Nico, ay tumango na lamang ako sa sinabi ni Nico. Sa wakas at makikita ko na ulit si Tito Rico. Yun din ang unang beses na matutulog ako sa bahay nila. Mano po daddy, mano po mami, ang wika ni Nico. Mano po tita, mano po tito, ang wika ko naman. Pagpalain kayo ng Diyos, ang wika naman ni Tita Lalaine. God bless sa inyo, ang sabi naman ni Tito Rico. Siya nga pala, Daddy, dito matutulog si Aaron mamayang gabi. Gagawin kasi namin yung PowerPoint presentation. Bukas na kasi kami magre-report eh, ang wika ni Nico. Walang problema yon Nico. Basta ba patungkol sa pag-aaral yan, okay na okay yan sa amin. Ang sagot naman ni Tito Rico. Tila inborn ng kabaitan na mayroon si Tito Rico dahil lalo pang mas lalo akong humanga sa kanya. Alas 7 na ng gabi nang simulan namin ni Nico ang paggawa ng PowerPoint presentation. Nang nasa kalagitnaan na kami sa aming ginagawa ay tinawag na kami ni Tita Lalaine para mag-dinner. Nico at Aaron, mamaya nyo na lang ipagpatuloy yan. Kakain na muna tayo. Nico, tawagin mo na si daddy mo sa taas. Tapos na siguro yung online meeting niya. Ang sabi at utos ni Tita Lalaine. Sige po, mami. Nasagot naman ni Nico. Mga ilang sandali pa ay bumaba na si Tito Rico sa hagdan
na naka-short at t-shirt na gray. Napakagwapo ni Tito Rico. Gwapong-gwapo ako sa kanya. Aaron, mamaya na niyang ginagawa niyo. Kumain muna tayo, ang sabi ni Tito Rico. Sige po Tito, isip ko lang po muna ito, ang sagot ko naman. Maya-maya pa ay tumungo na rin ako sa lamesa para kumain. Habang kumakain ay marami-rami rin ang naitanong nila Tito Rico at Tita Lalay patungkol sa akin at gayon din ako sa kanila. Nang tanungin ko si Tito Rico kung anong kurso ang tinapos niya, ay sinagot naman niya ako na BS Geodetic Engineering daw. Pero sa kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang operation company sa Makati. Samantala, BSBA in Finance naman si Tita Lalene at kasalukuyang nagtatrabaho sa bangko. Mabuti po at parehas kayong day off ngayon, ang wika ako sa kanila. Nagkataon lang Aaron, minsan kasi kahit linggo ay may pasok ako. Depende sa kliyente na meron kami. Si Tita Lalene mo naman ay paiba-ibang ng day off. Ngayon lang talaga kami nagkasabay. Ang tura naman ni Tito Rico. Na matapos kaming kumain ay nagpatuloy naman kami sa ginagawa namin ni Nico. Na makaramdam ako ng pag-ihi ay lumabas ako mula sa kwarto para mag-CR. Nang maparaan ako sa sala, ay naaabutan ko na masaya at sweet na sweet si Tito Rico kay Tita Lalene habang nanonood ng TV. Nakaramdam man ako ng selos noon ay naging masaya pa rin ako para sa kanila. Napakaswerte naman ni Tita Lalene kay Tito Rico. Sa panahon kasi ngayon ay bihira na ang loyal husband para sa mga asawa nila. Totoo nga ang sinasabi sa akin ni Nico na napakasweet at mahal na mahal nga ng daddy niya si Tita Lalene. Never pa raw itong naglukuhat ng babae. Totoo ngang napaka-responsableng husband at daddy si Tito Rico kay Tita Lalene at kay Nico. Kahit crush ko si Tito Rico ay alam kong hanggang dun lamang yon. Alam kong hindi papatol si Tito Rico sa taong katulad ko. Siguro kung malalaman ko man na nambababae at pumapatol si Tito Rico sa mga bading, ay makararamdam ako ng selos at galit sa kanya. Gayunpaman, alam ko mang responsableng husband si Tito Rico at kailanman ay hindi yun mangyayari. Nang patulog na at nakahiga na ako sa kama, nakatabi si Nico ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang daddy ni Nico. Crush na crush ko siya at kailanman ay hindi na siguro magbabago yon. Kinaumagahan ay naabutan kong nag-aalmusal sa kusina si Tita Lalene at Tito Rico. Good morning po Tito, Tita. Ang bati ko sa mag-asawa. Good morning din Aaron. Halika, sabayan mo kami ni Tito Rico mo. Mamaya pa yung gigising si Nico, ang sabi ni Tita Lalene. Sige po Tita. 1 AM na po kasi kami nakatulog kagabi pero okay lang po kasi mamaya pa naman na 2 PM ang pasok namin. Ang wika ko naman. Magpakabusog ka Aaron ha? Ang sabi naman ni Tito Rico. Ngiti at kilig na lamang ang ibinalik ko kay Tito Rico. Matapos kumain ni Tita Lalene ay nagpaalam na siya sa amin para pumasok sa trabaho. O siya, sige. Maiiwan ko na kayo dyan. Mauna na muna ako kasi baka maabutan ako ng traffic eh. Daddy, maiiwan ko na kayo dyan ha? Ang sabi ni Tita Lalene. Nagpaalam si Tita sa amin at humalik sa labi ni Tito Rico. Ingat ka mami ha? Ang sabi naman ni Tito Rico kay Tita Lalene. Maya-maya pa ay nagpaalam at umalis na rin si Tito Rico para pumasok sa work. Aaron, mauna na ako. Gisingan mo na lang si Nico bago ko umalis mamaya para mailak ang pinto. Ang nakangiting sinabi ni Tito Rico sa akin habang nagmamadali. Sige po Tito Rico, ingat po kayo. Ang nakangiting sabi ko naman. Isang oras pa ang lumipas nang magising na si Nico at nagpaalam na rin ako sa kanya at babalik na kasi ako sa dorm. Tumango naman siya at nagalmusal na rin.
Naging successful ang reporting namin ni Nico, kung kaya ay masayang masaya kami. Dahil doon ay ililibre niya raw ako. Kakain daw kami sa isang fast food chain at tumango naman ako. Nang matapos kami sa midterm examinations, ay nakapagpahinga na rin kami ni Nico kahit papano. Gayun pa man, 2 araw ang nakalipas ay bigla akong nakaramdam ng pagkabagot at bigla akong naalala na kunin ng isang flash drive na naiwan ko kila Nico. Kung kaya ay naisipan kong puntahan si Nico sa bahay nila para kunin yun at mapag-usapan na rin namin ang posibleng gagawin namin para sa plant layout at building perspective na magiging isa sa mga requirements namin sa finals. Na makarating ako sa bahay nila Nico, ay kaagad akong nag-doorbell. Tao po, andyan po ba si Nico? Ang pasigaw kong sabi habang pinipindot ang doorbell. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto ng bahay nila Nico at lumabas si Tito Rico. Oh, ikaw pala yan, Aaron. Pasok ka. Si Nico ba ang hinahanap mo? Ang tanong ni Tito Rico. Pumasok na nga ako at sinabi ko na si Nico nga ang hinahanap ko. Opo, nasaan po siya? Ang tanong ko naman. Wala eh. Umalis. Pumunta sa palengke kasamang mami niya. May bibilhin. Pupunta rin daw yon ng klinik. Uwi ka naman ni Tito Rico. Nang marinig ko ang sinabi ni Tito Rico ay nakaramdam ulit ako ng tuwa at excitement, ngunit hindi ko yun pinahalata sa kanya. Ganun po ba? Sayang di ko naabutan. Kukunin ko po sana yung flash drive ko at may pag-uusapan din kami. Ang sabi ko naman sa kanya. Mamaya pa siguro darating yun, pero kung gusto mo naman ay hintayin mo na lang. Ang sabi ni Tito Rico. Natuwa ako sa tinuran ni Tito Rico. Sa wakas, makikita at makakasama ko si Tito Rico ng matagal-tagal. Ay sige po Tito, antayin ko na lang po siya. Ang sagot ko kay Tito Rico. Katulad ng dati ay nakasuot lamang ng boxers at sando nang maabutan ko si Tito Rico. Dahilan para makaramdam ako ng init ng katawan at tuwa sa mga nakikita ko. Habang nakaupo ako sa sala at nakahiga naman si Tito Rico sa sopa, habang nunood ng TV, ay hindi ko maiwasang hindi tumingin sa magandang pangangatawan niya. Ang balbon na legs at malalaking braso ni Tito Rico. Napakaswerte siguro ni Tita Laling kapag nasa kama sila ni Tito Rico. Medyo natulala ako kay Tito Rico nang bigla itong magsalita. Ron, okay ka lang ba? Napakatahimik mo ata. Nagulat ako si tinuran ni Tito Rico, pero agad naman akong nakapagpalusot. Ayos lang po ako, Tito. Nanonood lang kasi ako ng video sa Facebook. Ang palusot ko kay Tito Rico. Ron, baka gusto mo na makakain. Kuha ka na lang sa rep. Ang sabi ni Tito habang nanonood sa TV. Ayos lang po ako, Tito. Antayin ko na lang si Nico. Ang sabi ko naman. Nang matapos si Tito Rico sa panonood niyang palabas sa TV, ay kumuha siya ng soft drinks at tinapay at nagkwentuhan na kami. Kumusta ang paghahalan niyo ni Nico? Kayang-kaya ba? Ang tanong ni Tito Rico. Kayang-kaya naman po, Tito. Nagtutulungan po kami ni Nico pag may hindi kami naiintindihan na isang lessons. Ang sagot ko naman. Mabuti yan. Kaunting panahon na lang. Makakapagtapos na din kayo. Tiyaga lang. Ang wika ni Tito Rico. Kumusta naman ang love life mo, Ron? Ang tanong naman ni Tito Rico na kinagulat ko naman. Wala po, Tito eh. Saka na lang po yan pagka-graduate na. Ang sagot ko sa kanya. Mabuti yan. Si Nico may girlfriend pero LDR sila kasi nag-aaral yun sa isang school sa TAF. Di ko nga alam kung sila pa eh. Ang sabi ni Tito Rico. Sandaling tumahimik ang paligid nang lumikot ang aking isipan at tila gustong hawakan ng aking mga kamay ang katawan ni Tito Rico
Kaya naman ay nagtanong ako kay Tito na ikinagulat ko sa akin sarili. Tito, madalas ka po ba mag-gym? Ang ganda po kasi ng katawan nyo. Bagay na bagay po sa inyo. Mas lalo ka pong gumagwapo. Pilong ko tuloy marami na attract na babae at bakla sa inyo. Ang tanong at nasabi ko kay Tito Rico. Natawa si Tito sa akin, sinabi, bihira na lang ako mag-gym dahil busy sa trabaho. Minsan nga sumasakit na ang katawan ko eh. Gusto kong magpamasahe pero parang wala akong time palagi. Ang natatawang sabi ni Tito Rico sa akin. Nang marinig ko ang sinabi ni Tito Rico na gusto niya magpamassage at saka gustuhan kong mahawakan ang katawan niya, na lubos kong hinahangaan ay biglang lumikot ang isipan ko at bigla akong nakaramdam ng excitement. Ay ganun po ba? Gusto niyo po bang i-massage ko kayo, Tito? Ang tanong ko kay Tito Rico habang nakakaramdaman ako ng kaba at excitement. Marunong ka ba ron? Gustong gusto ko talaga magpamasahe. Ang dagdag pa ni Tito Rico. Opo Tito, marunong po ako. Ang sagot ko naman. Sige, i-massage mo ako. Saan mo ba gusto? Sa sala o sa kwarto? Medyo nabingi at napalunok ako sa tanong ni Tito. Dito na lang po siguro sa sala, Tito. Ang sagot ko naman. Sige, sige. Ang maiksing sagot ni Tito. Ay Tito, may lotion po ba kayo o panghilot? Ang pahabol kong tanong. Lotion lang meron ako rito eh. Ang sagot naman ni Tito. Pwede na po yan, Tito. Ang wika ko naman. Dala ng excitement at tuwa, ay lumapit na ako kay Tito at sinabihan ko siyang tumihaya. At para masimulan ko na ang pagmamasad sa kanya. Kinuha ko ang lotion at nilagyan ng aking palad. Dahan-dahan ko ng minasahe ang malapad na likuran ni Tito. Nang tumagal-tagal pa ay tumungo na ako sa balbon na legs ni Tito at hinipo-hipo ko yun. Habang ginagawa ko yun ay nakaramdam ako ng init sa katawan na hindi ko maipaliwanag. Siguro ay dahil sa nahawakan ko rin ang matagal ko nang hinahangaan na parte ng katawan ng Tito Rico. Nagpatuloy lamang ako sa aking ginagawa nang marinig ko ang mahinang pag-ingay ni Tito. Napakagaling mo naman Ron. Napakasarap. Pwede ka nang maging magaling na therapist. Sa narinig ko mula kay Tito Rico ay mas lalo akong ginanahan sa ginawa ko. Magkahalong kaba, excitement, at init ng katawan ng aking nararamdaman nang may sabihin ako kay Tito Rico. Tito, umiga ka naman po para mamassage ko ay yung braso at katawan mo. Nasabi ko kay Tito. Hindi naman nag-react si Tito at sumunod na lamang siya sa akin. Umiga nga si Tito Rico at doon ay mas lalo ako nakaramdam ng init sa katawan at excitement. Sinimulan kong imasahe ang ulo ni Tito Rico. Sinunod ko naman ang braso na talaga namang hinahangaan ko. Pinakahuli kong minasahe ang legs ni Tito na balbon na palagi kong tinititigan sa tuwing naka-boxer shorts lang siya. Nagpatuloy ang aking pagmamasahe sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ay narinig ko ulit ang mahinang pag-ingay ni Tito Rico. Dahil sa matinding init ng katawan na nararamdaman ko, hindi ko maiwasang hindi tingnan ng umbok sa harapan ni Tito Rico. Dahil sa kalikutan ng isipan ko at sa nararamdaman ko, ay pasimple kong isinasagi yun. Wala namang reaksyon si Tito Rico sa ginagawa kong yun. Buong akala ko nung time na yun ay may magaganap sa pagitan namin ni Tito Rico. Pero akala ko lang pala yun. Maya-maya pa ay may tumunog na sasakyan at nagdoorbell. Hudyat na dumating na sina Nico at ang mami niya. Ron, sa susunod naman, nandyan na sila Nico.
Napakagaling mo magmasahe. Ang sarap sa pakiramdam. Salamat ha. Ang nakangiting sinabi ni Tito Rico. Sige po tito, walang anuman po. Ang wika ako naman habang may kaunti pa rin kaba na nararamdaman. Masayang masaya ako sapagkat nahawakan ko rin ang pangangatawan ni Tito Rico na matagal ko nang hinahangaan at gustong mahawakan. Uy Aaron, kanina ka pa ba dito? Ang tanong sa akin ni Nico. Medyo matagal na rin. Nakalimutan ko pala yung press drive ko dito eh. Kukunin ko na sana. Nasagot ko kay Nico. Yun nga eh, nakalimutan mo yun. Ibibigay ko sana sa'yo sa school pero palagi ko rin nakakalimutan. Ang sabi naman ni Nico. Ayos lang yun. Ang maikling wika ko naman. Good afternoon po tita. Mano po? Ang bati ko kay Tita Lalaine. Good afternoon din Aaron. God bless sa'yo. Mabuti pa ay magmerienda muna tayo. May binili kaming pizza. Habang nagmimerienda ay hindi ko maiwasang hindi tumingin sa katawan ni Tito Rico na kanina lamang ay nagpapakasawa ang aking kamay sa pagmasas doon. Nahuli ni Tito na nakatingin ako sa kanya. Pero ngiti lamang ang ibinalik niya sa akin. Abot langit ang ngiti ko noon lang maimassage ko si Tito Rico. Masaya na ako na mapagsilbihan ang katawan ni Tito Rico sa pamamagitan ng pagmasahe ko sa kanya. Sapagkat alam kong hanggang doon lamang yon at wala akong magiging chance na may mangyayari sa amin. Alam kong straight si Tito Rico at napakalabong pumatol siya sa akin. Ngunit sadyang mapaglaro nga naman ang panahon at pagkakataon. Makalipas ang ilang buwan ay natapos na ang finals namin para sa first semester. Summer na noon at ilang linggo na lang ay midterm examinations na nang magyaya si Nico na sumama raw ako sa family niya para sa 3-day vacation sa isang resort sa Batangas. Nagdalawang isip akong sumama noong una dahil alam kong family bonding nila yon. Ngunit napapayag ako nang si Tito Rico at Tita Lalaine na ang mismo sa akin ang nagsabi na sumama na raw ako para may kabanding din si Nico. Buwan ng Abril noon nang pumunta nga kami sa napakagandang resort sa Batangas. Kumpleto ang amenities at talagang sulit naman ang bayad. Nag-file ng sick leave si tita noon. Ganon din si tito dahil minsan lang naman daw yon. Na-timing din na may long weekend kami ni Nico. Halos ilang oras din ang biyahe namin sakay ng sasakyan nila Nico. 5:30 PM na nang makarating kami sa resort. 2 room din ang kinuha nila. Isa para sa amin ni Nico at isa rin para kay Tita Lalaine at Tito Rico. Mabuti pa sa Tita Lalaine ay katabi si Tito Rico. Alam ko na masisiyahan sa Tita Lalaine sa pagpapaligayang maaaring ibigay ni Tito Rico sa kanya sa loob ng kwartong yon. Nakaramdam ako ng selos noon at napabulong sa akin sarili na sana kami na lang ni Tito Rico ang magkasama sa isang room at si Tita Lalaine naman at Nico sa kabila. Dahil bilog ang buwan noon, bandang 7:25 PM na ng gabi na maalala ni Tito Rico na nakalimutan namin sa sasakyan ang dome tent na ilalagay sana sa tabi ng dagat para bukas kung sakaling mainit ang panahon. Mami, nakalimutan pala natin yung tent sa sasakyan. Ang sabi ni Tito Rico kay Tita Lalaine. Ganun ba? Ipakuha mo na lang kay Nico at Aaron. Wala pa naman sigurong ginagawa. Ang wika naman ni Tita Lalaine. Tinatamad ako mami. Ang layo-layo pa naman ng parking lot dito. Si daddy na lang po muna ang kumuha. Ang sabi naman ni Nico kay Lalaine. Napakamot sa ulo si Tito Rico. Totoo ngang malayo nga mula sa tourist room ang parking lot kung kaya ay tinamad ng sundin ni Nico ang utos ng mami niya.
Ako na nga lang kukuha. Ang medyo pag-aalangan na sinabi ni Tito Rico. Gusto niyo po Tito na samahan ko kayo? Ang offer ko naman kay Tito Rico. Sige, samahan mo na nga lang ako Aaron. Tinamad na si Nico eh. Ang wika ni Tito habang napakamot sa ulo. Ikaw talaga Nico, pati ba naman dito? Ang dismayadong wika ni Tita Laleng kay Nico na noon ay busy sa paglalaro ng Mobile Legend. Nag-offer ako noon kay Tito na samahan ko siya sa may parking lot sa pag-asang maangking ko si Tito. Kahit sa maiksing panahon, kahit na alam kong maling-mali yun. Madilim na noon at hindi pa rin nagpapakita ang buwan nang magsimula na kaming maglakad ni Tito Rico. Katulad ng dati, kapag kaming dalawa lang ni Tito Rico ay may kung anong kakaibang pag-iinit ng katawan at excitement ang aking nararamdaman. Habang patuloy kami sa paglalakad ay biglang naitanong ni Tito ang tungkol sa parents ko. Nico, ano pala ang work ng parents mo sa province? Ang tanong ni Tito Rico. Magsasaka po ang parents ko Tito, pero masaya naman po ang buhay namin doon. Nakakaraos naman po kahit papano. Kaya nga po nag-aaral ako ng mabuti para at least mabigyan ko po sila ng magandang buhay. Ang pagpapatuloy ko sa pagsasalita. Nakikita ko sa iyo na magiging successful ka. Matalino, mabait, at masipag kang mag-aral. Kahit si Nico nagsasabi sa akin, ang wika ni Tito Rico. Natuwa at kinilig naman ako noon sa sinabi ni Tito Rico sa akin. 15 minuto rin kaming lalakad nang makarating kami sa parking lot. Sobrang madilim na noon. May flashlight ka ba ron? Ang tanong sa akin ni Tito Rico. Ay wala po Tito eh. Nakalimutan ko yung cellphone ko sa room. Ang sagot ko naman kay Tito Rico. Nasa loob ng sasakyan ng dome tent kung kaya ay pumasok si Tito Rico. Naka-short at t-shirt lamang noon si Tito Rico at ganun din ako. Dahil sa pag-iinit na nararamdaman ko, ay pumasok na rin ako sa loob ng sasakyan kahit na di naman kailangan. Madilim noon sa loob at sa pag-asang may mangyayari sa amin ni Tito Rico, ay sinubukan kong idikit ang katawan ko sa harapan ni Tito Rico na noon ay busy sa pag-aayos at pagkuha ng dome tent sa may likod ng sasakyan. Wala namang naging reaksyon si Tito Rico kaya pinagpatuloy ko yun. Maya-maya pa ay hinahawakan ko ang legs ni Tito. Napatingin at nagulat si Tito sa ginawa ko sa kanya. Uy Aaron, ano bang ginagawa mo? Bakla ka ba? Ang medyo galit at gulat na tanong Tito Rico sa akin habang umiiwas sa nagpapatuloy na ginagawa ko. Tito, crush po kita eh. Matagal na. Ang sabi ko kay Tito habang nanginginig ang mga kamay ko na kasalukuyang hinahaplos ang hita niya. Sa sobrang init ng pakiramdam ko noon ay hindi ko na napigilan pang hawakan ng pribadong parte ni Tito Rico. Nagulat at umiwas man siya nung una, ay wala rin siyang nagawa ng tumagal. Madilim noon at tanging mahinang ilaw lamang mula sa sakyan na binuksan ni Tito ang nagpapaliwanag sa loob ng ipagpatuloy ko ang ginagawa ko kay Tito Rico. Napapapikit noon si Tito sa ginagawa ko sa kanya. Wala nang naging reaksyon noon si Tito Rico. Maya-maya pa ay pinatay niya ang ilaw sa loob ng sasakyan na ikinagulat at mas lalong ikinainit ng katawan at nararamdaman ko. Doon ay malaya kong nagawa ang gusto kong gawin kay Tito.
Hindi ko lubos akalain na may mangyayari sa amin ni Tito Rico. Gayunpaman, sa nangyari sa amin ni Tito Rico ay never kaming nag-kiss. Ang alam ko kasi sa mga may asawa na pumapatol ay hindi nakikipaghalikan. Sa nangyari sa amin ni Tito Rico ay inaamin ko na ako ay na-guilty at natuwa din sapagkat yun ang unang karanasan ko. Dagdag pa riyan, ang nangyayari lamang sa mag-asawa ay nangyari rin sa amin ng isang lalaking pamilyado na hinahangaan ko, at yan ay si Tito Rico. Matapos ang kaganapan sa amin ni Tito Rico ay tila naging awkward ang lahat. Tito, ako na lang po ang magbibitbit nitong tent. Ang offer ko kay Tito. Sige, ang tipid na sagot naman ni Tito Rico. Pagkatapos noon ay lumabas na kami ng sasakyan na parehong pawisan at bumalik na rin sa room na inalkila namin. Ba't ang tagal nyo, Daddy? Akala kong napano na kayo eh. Ang pag-aalalang sabi ni Tita Lalaine. Ay, may pinuntahan kasi kami, Mami. Marami palang tindahan doon sa may unahan ng parking lot. Ayun, nagtingin-tingin kami at nalibang. Ang palusot ni Tito Rico. Tumingin sa akin si Tito Rico nang nakakaloko pagkasabi nun. Akala ko ay galit siya sa akin, ngunit hindi naman pala. Asan po pala si Nico, Tita? Ang tanong ko kay Tita Lalaine. Ayun, nauna na mag-swimming. Ang tagal nyo raw kasi kaya nauna na siya, sabi naman ni Tita Lalaine. Habang busy sa pag-iihaw ng isda si Tita Lalaine, ay tumungo na si Tito Rico sa kwarto at sumunod naman ako. Nang makapasok kami sa kwarto ay pasikreto kong hinawakan ng pribadong parte na nasa harapan ni Tito Rico. Uy, ikaw baka mahuli tayo dito na Tita Lalaine mo. Di ka pa ba nagsasawa? Ang pabirong sabi ni Tito Rico sa akin. Tumawa lang ako noon kay Tito Rico. Magsimula nang may mangyari sa amin, ay mas tumindi pa ang closeness namin sa isa't isa. Nang matapos ang 3 days na bakasyon sa resort, ay bumalik na kami sa Maynila. Back to work na sila Tita Lalaine at Tito Rico, at gayon din kami ni Nico sa pag-aaral. Makalipas ang ilang buwan ay natapos din ang second semester namin. Buwan ng June noon nang magsimula ang aming bakasyon. Ngunit hindi pa rin ako makakabalik sa probinsya dahil may mga dapat pa akong ayusin sa dorm at kailangan pa na magpapirma ng clearance. Para matapos na yon ay nagchat ako kay Nico na magsabay na lang kami na pumunta sa school. Wala akong natanggap na reply mula sa kanya, kung kaya ay tinawagan ko na lamang siya, ngunit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Dahil sa pag-aalala ko ay tinawagan ko si Tito Rico. Hello po, Tito Rico. Nandyan po ba si Nico? Ang tanong ko kay Tito Rico. Wala siya dito eh. Ron, bakit? Ang tipid na sagot naman ni Tito Rico. Ay ganun po ba? Punta po sana kami ng school para sa clearance. Ang wika ko naman. Umalis kaninang umaga si Nico kasama ang mami niya papuntang Antipolo. 4 na araw daw sila dun eh. Birthday kasi ng lola ni Nico tapos gusto raw na makita si Nico. Di na ako sumama kasi may pasok ako sa work at may kailangan ayusin sa office. Ang sabi naman sa akin ni Tito Rico. Ay sige po, kaya pala hindi siya sumasagot sa tawag ko eh. Busy yata or walang signal. Ang sabi ko naman. Bagaman nalulungkot ako dahil mag-isa akong pupunta sa school, ay masaya naman ako sapagkat narinig kong mag-isa naman si Tito Rico sa bahay nila. Pwede po ba akong pumunta dyan, Tito? Nabuboring po kasi ako dito sa dorm eh.
Ang tanong ko kay Tito habang may kaba at excitement na nararamdaman. Oo naman, kahit dito ka na matulog, tapos imasas mo ulit ako mamayang gabi. Ang sagot naman sa akin ni Tito Rico na tila may pinupunto. Sa pagkakarinig ko noon, mula kay Tito Rico, ay dali-dali akong nag-ayos ng aking damit at iba pang gamit at pumunta na ako sa bahay nila Nico. Nang mag-doorbell ako ay kaagad naman akong pinagbuksan ng pinto ni Tito Rico at pinapasok sa loob. Pagpasok sa loob ay naabutan kong nakasando at shorts lamang si Tito Rico noon, dahilan upang mas lalo ako makaramdam ng init sa katawan at excitement. Alas 8 na ng gabi nang tumawag si Tita Lalaine sa cellphone ni Tito Rico. Hello Daddy, yung mga aso ha, baka makalimutan mong pakainin, ang wika ni Tita Lalaine. Hindi mami, pinakain ko na sila, ang tipid na sagot ni Tito Rico. Nga pala, natuloy ka ba Daddy sa meeting nyo sa office? Ang tanong ni Tita Lalaine kay Tito Rico. Hindi na mami eh. Sinabihan ko na lang sila na kung ano yung mga gagawin. Madali lang naman yun, masabi ni Daddy habang nakatingin siya sa akin. Ay ganun ba? Sige, mag-iingat ka dyan ha Daddy ha. Sige, bye na. I love you. Ang wika naman ni Tita Lalaine. Bye Mami, I love you too. Ang balik naman na sagot ni Tito Rico. Binaba ni Tito Rico ang phone at lumapit sa akin. Walang kaalam-alam noon si Tita Lalaine na kasama ko ang asawa niya sa bahay mismo nila. Ron, ano bang gusto mong kainin? Order na lang ba tayo? Ang tanong sa akin ni Tito. Ikaw po ang bahala Tito. Ang tipid na sagot ko naman. Medyo matagal ko ring pinagmasdan si Tito Rico sa ayos na naka-shorts at t-shirt. Tito, ang pogi niyo po, ang wika ko habang kinikilig. Nambola ka pa eh, in love ka lang ata sa akin eh, ang pabirong sabi ni Tito. Kinilig ako noon ng sobra at di maipaliwanag ang nararamdaman. Totoo nga po eh, napaka-pogi niyo po, ang wika ko pa. Nag-order si Tito Rico ng pizza at super meal sa isang fast food chain na pinagsaluhan namin sa sala. Habang kumakain ay lumapit ako kay Tito Rico. Tito, pwede po bang payakap? Ang pagkikiusap ko sa kanya. Oo naman, ang tipid niyang sagot. Niyakap ko noon si Tito Rico habang kumakain. Maya-maya pa ay naging malikot na ang mga kamay ko. Ron, sandali lang. Isasara ko lang yung gate sa labas, sabi ni Tito. Nakita ko rin na nilak ni Tito ang main door. Dahil sa kalikutan ng kamay ko, ang simpleng pagyakap ko kay Tito ay nauwi na naman sa isang bagay na hindi dapat ginagawa ng hindi mag-asawa. Ron, sa kwarto tayo, ang sabi ni Tito. Wala na akong ibang maramdaman nung mga oras na yun, kundi ang kiligin at makaramdam na ng init sa katawan at excitement. Sinulit ko ang mga oras na nasa kama kaming dalawa ni Tito Rico. Pakiramdam ko noon ay ako ang asawa ni Tito kapag nakikita kong nasisiyan siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Nang matapos kami ni Tito Rico ay napatanong ako sa kanya. Tito, ano yun? Ang maikling sagot naman ni Tito. Maliban po kay Tita Elaine, pumatol ka na po ba sa ibang babae o bading? Ang weird kong tanong kay Tito Rico. Sa mga naging ex-girlfriend ko, oo. Pero nung naging kami na ng Tita Lalaine mo, ay di na ako pumatol sa ibang babae, Ron. Simula nang ikasal kami ng Tita Lalaine mo ay naging loyal na talaga ako sa kanya.
Sa bading naman, never pa akong pumatol sa kanila. May sumubok na rin sa akin, pero di ako bumigay. Maniwala ka man o hindi, kayo pa lang ng tita Lalaine mo at ex-girlfriend ko dati ang nakaniig ko. Ang wika ni Tito Rico. Sa narinig ko mula kay Tito Rico ay sobrang kinilig at natuwa ako sa mga sinabi niya. Napaka-responsabling asawa niya talaga. Tito, pwede po ba ito maulit? Ang tanong ko kay Tito. Matagal din bago sumagot si Tito Rico. Gusto mo bang anakan din kita? Ang pabirong tanong ni Tito Rico. Pwede naman po, Tito. Ang sagot ko naman sa kanya habang tumatawa. Nagpatuloy kami ni Tito sa pag-uusap at kwentuhan. Tito, alam mo po ba, nang una pa lang kita makita, namanghana po ako sa ganda ng physical appearance mo. Mas lalo ka pang gumagwapo dahil sa ugali niyo po, pagiging responsable, at sa mabuting kalooban. Yun ang naging dahilan para mas lalo akong mapahanga sa inyo. Ang wika ko sa kanya. Matapos ang aming pag-uusap ay tumayo na kami at naligo ng sabay. Sa 4 na araw na nakasama ko si Tito Rico, ay naulit pang muli ang mga di dapat gawin ng hindi mag-asawa. Aminado ako na nagtaksil ako kay Tita Lalaine at kay Nico. Habang nagbabakasyon sila Tita Lalaine at Nico sa Antipolo, ay nagbabakasyon din ako sa bahay nila kasama ang asawa niya. Walang kaalam-alam sina Tita Lalaine at Nico na pinagsasawaan ko si Tito Rico. Sa kabila ng mga nangyari sa amin ni Tito Rico, never kaming nag-kiss sa lips. Alam ko kung hanggang saan ang boundaries ko at ganun din siya. Pamilyadong tao si Tito Rico. Ron, wala sana makakaalam sa mga nangyayari sa atin. Ang pakiusap naman ni Tito Rico. Nang bumalik si na Tita Lalaine at si Nico sa Maynila galing Antipolo, ay bumalik na rin ako sa dorm ko. Makalipas ang 2 araw ay pumunta ako sa bahay nila Nico na parang walang nangyari. Mano po tita? Magandang araw po. Ang bati ko kay Tita Lalaine. Good morning Aaron, kumusta ka? Nabanggit sa akin ni Tito Rico mo na hinahanap mo raw si Nico at may lalakarin kayo na clearance sa school. Ang tanong ni Tita Lalaine sa akin. Yun nga po tita Tulog pa po ata si Nico. Balak ko po sana na pumunta na kami ng school bukas para makauwi na rin ako sa probinsya. Bakasyon na po kasi Ang wika ko naman. Sige, sabihan ko mamaya si Nico para bukas maayos nyo na yon. Ang sabi naman ni Tita Lalaine. Sige po tita, salamat po. Nasaan po si Tito Rico? Ang tanong na ikinagulat ko sa sarili ko. Nasa work si Tito Rico mo. Bakit? Ang tanong ni Tita Lalaine. Ay, wala naman po tita. Naitanong ko lang. Ang sabi ko naman. Ilang araw din ang lumipas na yayain ako mismo ni Tita Lalaine na pumunta sa bahay nila at doon na maghapunan. Para makita man lang daw nila ako bago ako umuwi sa probinsya. 6:30 PM na ng gabi nang dumating ako sa bahay nila Nico. Naabutan ko doon si Tita Lalaine, si Nico at Tito Rico. Binati ko sila at binati rin nila ako. Buti at nakapunta ka at may nasakyan ka pa. Ang wika ni Tita Lalaine. Oo nga Ron, may bibigay pala ako sa iyo mamaya. Uuwi ka ba ngayong gabi o dito ka matutulog? Tumingin ako kay Tito Rico noon na parang nangungusap. Ngunit ngiti lamang ang iginanti niya sa akin.
Siguro dito na lang ako matutulog. Ang sabi ko naman. Ikaw bahala ron. Kung gusto mo naman, ihatid na lang kita mamaya. Ang wika naman ni Tito Rico. Na makapag-isip ako ay nakapag-desisyon ako na doon na lamang matulog at umuwi na lamang sa dorm ng mas maaga. Nang kakain na kami para sa dinner, ay umupo na ako sa tabi ni Tito Rico. Doon ay mas naging malikot na naman ang aking kamay. Wala namang reaksyon mula kay Tito Rico. Napapangiti lamang siya sa ginagawa ko sa kanya. Sa pagsapit ng alas 12, patulog na kami ni Nico sa kama nang makaramdam ako ng pag-ihi kung kaya't bumaba ako para mag-CR. Maya-maya pa ay ikinagulat ko na bumaba rin pala si Tito Rico. Kami lang nasa baba ng mga oras na yon at medyo madilim na ang paligid. Sa huling pagkakataon bago ako magbakasyon ay may nangyari ulit sa amin ni Tito Rico noong gabing yon sa may kusina. Isa na yon sa mga hindi ko malilimutang karanasan ko mula sa isang pamilyadong tao na hindi ko lubos akalain na papatol sa akin. Lumipas ang mahigit 2 buwan, bumalik na naman kami sa school. Sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila Nico ay hindi na may iwasan na walang mangyari sa amin ni Tito Rico, lalo na kapag wala si Tita Lalaine at Nico. Nang tumagal-tagal ay naisip kong maling-mali ang mga ginagawa namin ni Tito Rico. Mas nangibabaw rin ang konsensya at nakaramdam ako ng pagka-guilty. Magsimula ng makapag-isip-isip ako ay sinigurado ko na wala nang mangyayari sa amin ni Tito Rico dahil alam kong hindi yun tama. Pamilyado siya at kasal sa asawa niya kaya mas minabuti kong irespeto siya bilang isang lalaki. Bagaman siya ang unang lalaki na minahal ko, nagmahal at nakauna sa akin, kailangan ko pa rin siyang irespeto at igalang bilang isang pamilyadong tao. Sa tingin ko ay tama naman ang naging desisyon ko. Ilang buwan na lang ay magmamarcha na kami ni Nico sa entablado. Sa tingin ko, isa na sa magandang regalo ang nakilala ko si Nico bilang matalik na kaibigan. Si Tito Rico bilang isang the best husband at Tita Lalaine na the best wife. Isa na rin siguro ako sa maswerteng membro ng LGBT. Maliban kasi sa pamilya ko, ay may ibang tao pa rin na hindi ko lubos akalain na ituturing ako na parang pamilya na may pagmamahal at pagmamalasakit sa akin. Laking pasasalamat ko sa Diyos na nakilala ko sila. They are the best gift from God indeed. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Mahirap talaga ang mga ganitong sitwasyon. Lalo na kapag naiipit ka sa gitna ng mga damdamin at moralidad. Mahalaga na pinili mo na igalang ang sarili at ang pamilya ng iba. Kahit na masakit o mahirap ito para sa'yo. Napakatapang mo at may malasakit ka sa mga taong kasangkot sa sitwasyon. Naiintindihan ko kung paano mo naramdaman ang pagkakaroon ng relasyon na hindi dapat at ang proseso ng pagtanggi sa mga pangyayaring hindi tama. Mahalaga ang respeto sa sarili at sa ibang tao. At mabuti rin na naging maingat ka sa iyong mga desisyon. Makakatulong ang mga kaibigan at suporta mula sa pamilya at mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sa ganitong mga oras.
Napakaganda ng iyong pagtingin sa mga taong naging bahagi ng iyong buhay at nagbigay ng suporta sa iyo. Mabuti rin na natagpuan mo ang suporta at pagmamahal sa kanila. Kung kailangan mo ng kahit anong suporta o makakausap tungkol dito, nandito lang ako para sa iyo. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili at pagrespeto sa mga desisyon mo.